salamat sa lahat na pagtulong mo sa akin, lalong-lalo na sa mga apo mo na lumaki sa iyong piling, at si Joy at si Hana. Andiyan kami simula, maliit sila, kaya salamat Auntie sa tulong mo. Hirap gustusin ko sa tutulog. Kaya hindi ko makalimutan sa atin sa pagmamahal ko sa kanila. Auntie, saan ka man nanuroon, sana maintindihan mo rin kami. Mahal na mahal ka namin, Auntie. Salamat po. Hanggat sa huling buhay niya, nadudun ako. Nakikita ko na lumalaban siya. Hindi niya pinapakita na yung lahat tayo maghirap. Lola, huwag ka magkalala. Ako bahala kung ano man, kung ano yung kagustuhan mo. Nandito kami para sa iyo. Kailan kayo uwi para makita ko kayo. Bago mo mamatay, makita ko kayo lahat. Malakas pa ako. Sana makita ko kayo lahat. Please stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all, and with your spirit. My dear sisters and brothers, this morning we have gathered here to offer our praise for the departed soul of our brother Estrella Cockley. Take place. Cockley, whom the Lord has taken from this world. Come, let us offer our praise now in faith to God, and offer our brother to the safe hands of Jesus, and pray that whatever sins he committed during his lifetime, all of them may be forgiven by the precious blood of Jesus, and may the good Lord grant him eternal rest. To celebrate this Mass and to receive God's blessings now, let us accept our sinfulness, our failures, and ask the Lord pardon and forgiveness. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Let us pray. O God, Almighty Father, our faith professes that your Son died and rose again. Mercifully grant through this mystery your servant Estrella, who has fallen asleep in Christ, may rejoice to rise again through him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Please be seated. Let us listen to the word of God. First reading, a reading from letter of Paul to the Romans. Hope does not disappoint because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. For Christ, while we were still helpless,
yet died at the appointed time for the ungodly. Indeed, only with difficulty does one die for a just person. Though perhaps for a good person, one might even find courage to die. But God proves His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. How much more then, since we are now justified by His blood, will we be saved through Him from the wrath? Indeed, if, while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, how much more, once reconciled, will we be saved by His life? Not only that, but we also boast of God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. This is the word of God. Thanks be to God. Responsorial song. This will be the response. My soul is thirsting for you, O Lord, my God. My soul is thirsting for you, O Lord my God. O God, you are my God. For you I long. For you my body yearns. For you my soul thirsts. Like a land parched, lifeless, and without water. My soul is thirsting for you, O Lord my God. So I look to you in the sanctuary to see your power and glory. For your love is better than life. My lips offer you worship. My soul is thirsting for you, O Lord my God. I will bless you as long as I live. I will lift my hands, calling on your name. My soul shall savor the rich banquet of praise. With joyous lips my mouth shall honor you. My soul is thirsting for you, O Lord my God. That you indeed are my help, and in the shadow of your wings I shout for joy. My soul clings fast to you, your right hand. My soul is thirsting for you, O Lord my God. Raise your hand towards our brother Estrella. Let us offer our prayers for him now. Jesus says, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am. We truly believe Jesus is present here now and listening to our family. At this time, let us offer our brother Estrella to the safe hands of Jesus and pray that whatever sins he committed, knowingly or unknowingly, through his lifetime, all of them may be forgiven by the precious blood of Jesus, and may the good Lord grant him eternal rest. We pray to Mama Mary, who always prays for our needs, to her Son Jesus. She may accept our prayers now and grant our brother Estrella eternal rest. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May his soul and souls of the other faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. The family members also can come and bless.
Body, food for the journey, mercifully grant our brother Estella may come to the eternal table of Christ in heaven, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Thank you. God bless you. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awiting aking inaawit, nais ko'y kayo ang handugan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan.
Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Praise the Lord. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Kami po ay lubos na nakikiramay sa pamilya ni Nanay Australia. At nakakalungkot man po itong kung saan ay panahon dapat ng kasiyahan, ng kapaskuhan, pero dumarating po tayo sa realidad ng buhay na kailangan po natin tanggapin. So ito pong kapaskuhan ay kami po ay nakikiramay sa pamilya po ninyo, at kayo po ay nakikidalamhati po kami sa inyo. Pili po ba tayong saglit tumayo at tayo po ay manalangin. Amin Diyos sa buhay, minsan pang nasa langit, kami po ay patuloy na lumalapat sa amin, sa inyo, na kami po ay magpapaubaya po sa inyong banal na kalooban. Kayo ang may akda ng buhay at ng kamatayan. Amin pong kinikilala na ikaw ang bukal ng tunay na kapayapaan at kaaliwan para sa nagtitiwala po sa inyo. Minsan pa po, pinapaubaya po namin sa inyo ang aming buhay, lalong higit ang mga mahal sa buhay ni Nanay. Tulungan niyo po kami na lubusang magtiwala po sa inyo ayon sa banal ninyong kalooban. Nasa ganon, sa pagdating ng araw na pagpanaw namin dito sa mundong ito, masumpungan po namin lagi kayo na walang katapusan at kaluwalhati ang tahanan. Maraming salamat po sa tanghaling ito. Gabayan niyo po kami. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Amen. Pwede na po tayo. Ito mga kapamilya, mga kapatid, kay Lola. Kailangan ba ng Paupaw tissue? May muna tayo. tissue pa tayo dyan. Maraming salamat. Thank you sa lahat ng mga tulong mo nung sa kabataan ko, kahit na matigas ang ulo ko, napagtiisan mo ako. Ano lang naman ang naalala ko sa iyo, yung mga mahigpit ka sa akin nung mga panahon na nag-aaral pa ako, kasi siguro gusto mong maitama ko rin yung mga masamang ugali ko. Kasi pareho tayong matigas din ang ulo doon na kaya lang hindi ako sumunod sa'yo, lumayas ako sa bahay mo, kaya sorry, hindi ako naging matatag na katulad mo. Yun lang po. So lahat naman alam ko dumaan sa kay Lola, di ba? Dumaan ako kay Lola sa loob ng 4 na taon.
So may mga nakasama ako. Si Rodel. Isa yan, si Rodel. Yung mga panahon na yon, yung panahon ng high school ako, kung masasabi ko talaga, si Lola talaga, yan ang nagpatino sa akin. Kasi yung mga panahon na yan, barumbado ako, maloko ako, ganun ako. Saan ako nagpupunta. So yung mga panahon na yan, masasabi ko, tumino ako. Isa siyang, kumbaga sa lola natin, na alam niyo yung matapang talaga di ba? Alam naman natin, ganun siya, matapang. So, yung pagiging matapang niya, maganda yung outcome na naibibigay sa atin. So, napakalaking tulong talaga nang naibigay sa akin na kahit nag-iisa siya, malayo tayo sa kanya, alam natin, mahal natin siya. Siya yung naging sentro at maraming dumaan sa kanya at naging simbolo. Alam ko naman talaga yun dahil siyempre may mga nauna sa kanya, ang mother ko dumaan sa kanya, si Auntie Lita, lahat ng mga second cousin ko, first cousin ko, dumaan talaga kay Lola. So, nagpapasalamat talaga ako sa Lola ko talaga na kahit wala ako sa bahay dahil umaalis ako, timing na rin na bihira ako mag-celebrate ng birthday niya. So, sa loob ng isang taon, isang beses lang ako nakaka-uwi. Pero hindi yun natatiming sa karawan ng Lola. So, hindi ko alam dahil siguro it's calling na rin na umuwi ako at makausap ko siya bago mamatay. Marami siyang sinasabi, alam naman natin, pero natutuwa talaga ako dahil hindi natin alam yung mga mensahe niya na yung pala ito na yung yung panahon na kukunin na siya ng Panginoon. So masakit para sa atin, di ba? Maski ako, nasasaktan ako. Dahil mahirap lang explain talaga. Nasasaktan din ako dahil dumating sa point na ito na, umidad siya ng 94, napakabilis ng panahon. Napakabilis talaga. So, napapasalamat din talaga ako sa father ko, sa mother ko, sa mga kapatid ko na sa loob ng 10 taon na kinukop namin si Lola. Sa 10 taon na yan, nakita namin lahat kung ano yung mga ginagawa niya. Di ba, alam naman natin si Lola, mahilig yan sa mga pagkain ng mga pork, mga panahon na yan. So, diyan ako bilib kay Lola. Sabi ko nga, binibidyoan ko pa yan si Lola. Lola, bilib na bilib talaga ako sa iyo. Sa daming mga nakasama kong matatanda na dyan, mahilig kumain ng gulay. Pero si Lola talaga, ayaw niya talaga ng gulay. So, di ko masabi kung ano ba talaga yung panahon na alam mo yon, yung alam niyo yon, yung saan ba talaga tayo? Ano ba talaga yung buhay? Gaano kalaga? Talaga bang ito na ba yung panahon natin na kukunin na ba tayo o hindi? Kasi wala talaga sa nasasabi ko, wala talaga sa kinakain natin. Alam mo ang Panginoon kung panahon na natin talaga, yun na yung panahon natin. Walang makakapagsabi, mapabata, mapatanda. Kaya dito ko nabibilib kay Lola. Hanggat sa huling buhay niya, nandun ako, nakikita ko na lumalaban siya. Hindi niya pinapakita na yung lahat tayo maghirap. Mas kami sa bahay, hindi ko nakita na talagang ayaw niya magpahirap sa amin. Bilib na bilib ako kay Lola. Isa siyang napakamatapang at yung makikita mo, niya, kung makapit sa sarili na ayaw niya magpahirap. Kaya sabi ko, okay, tulungan mo yan o kayang-kaya na talaga. Ito yung Lola na wala na akong masasabi. Kasi kung doon sa mga Lola, doon sa kabilang side na makikita ko, iba si Lola. Ibang-iba. Kaya hanggang ngayon, lahat timing talaga. Kung magkikwento ko lang lahat, napaka-perfect. Hindi ko alam bakit. Simula itong umaga na to, alam ko, nandyan siya sa tabi ko. Kasi alam ko kung ano yung mga witness niya rin. Na kahit wala ako, nararamdaman ko siya. Nakausap ko siya sa lahat kung ano man yung mga bagay na, alam niyo yun, yung sabi niya sa akin, matanda na ako.
Matanda na ako. Sinasabi sa akin, o sa amin, matanda na ako. Ayaw niya na maging pabigat. Ang gusto niya, kung ano yung mga habilin niya. Actually, marami siyang habilin na hindi ko alam na sa mga parte ng pamilya ko sinasabi niya na. So, hindi ko alam na napaka-perfect timing din na at least na nakauwi ako dito sa Pilipinas na bago mangyari ito, na walang nakakaalam na nandito ako. At least paano, nandito ako para sa lola ko. Dahil ito rin yung pangako sa kanya, Lola, huwag ka magkalala. Ako bahala kung ano yung kagustuhan mo, nandito kami para sa inyo. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga kamag-anak ko na kahit malayo man o nandito man, umuwi pa sa galing probinsya, pumunta rito, nagpapasalamat din ako para kay lola ko. Yun lang. Actually, si Lola, mahilig mag-advise yan. Diba? Napakahilig mag-advise pagtatabihan mo. Nung malakas-lakas pa siya yung maano pa ha, tatabihan mo, yan, yung parang magkukwento, diba? May kinukwento pa nga si Lola nung panahon pa ng hapon. Yan, kinukwento sa amin. Yung mga nangyari noon, anong ginawa niya. Diba, runner daw si Lola nung unang panahon. Mga 10 years old daw siya eh. Tapos may kapatid daw siya, yung bit-bit-bit niya sa likod niya para tumatakbo kapag nung siya ng ano, yung mga pangit. Ayun, syempre blessed din ako kasi, syempre, di ba, napakabihira yung ma-share ng mga ganung experience kasi, di ba, kadalasan ng mga ganun na kwento, di ba, medyo maedad na talaga yung mga nakaka-experience ng ganun eh. So, blessed din ako kasi nakasama namin si Lola. Mahal na masakit din talaga. Hindi man ako katulad kay Lola na nakasama namin na lumaki ako sa kanya, hindi ganoon. Kasi syempre, babae ako, ayaw ni mama na, di ba, yung kung saan ako mapunta, ganyan. Kaya syempre, hindi ako yung pinatira ni mama na ganyan. So, sa 10 years na nakasama namin si Lola, actually, nung nasa bahay na siya, mabait si Lola. Hindi siya yung masungit sa amin. Yun lang talaga si Lola. Malakas-lakas pa siya, mga 80 plus, 84, mga ganun, di ba? Siyempre, yung mga ganun edad ni Lola, walang ginawa kundi magpukpok. Di ba? Magkarpintero, magkumpuni ng kung ano-ano, kaya magigising na lang ako sa taas, puro, di ba? Ang aga-aga, nagpupukpok na. Masipag talaga si Lola. Hanggat maaari, yung kaya niyang gawin, mga gamit niya, siya lang ang kikilos, inaayos niya. Kahit yung mga paglalaban ng mga sarili niyang mga gamit, never yan na ayaw niya na pakialaman siya. Gusto niya. Kaya yun to yung sinabi ni Kuya na never siyang nagpahirap ba, ayaw niya yung ganon. Pero syempre, di ba? Yan sila Joy, yan. Sila talagang matyaga, sila Papa, nag-asikaso talaga kila Lola. Lalo na yung time na hindi na talaga ni Lola kayang kumain. Lola, mahal na mahal ka na. Ngayon si Lola Tumboy. Ito, ikwento ko muna sa inyo from the start, no? Nung nililigawan ko pa lang si Ninette. Ayan. From the start. Baka bukas na tayo matapos yan. Hindi. I-shortcut na rin natin ba ng huli? Kasi, nung pumunta si Ninette, nung pumunta ako sa bahay nila, hiningi ko ang kamay ni Ninette kasi gusto na magpakasal. Ngayon, ayaw nito ni Auntie Tumboy. Nung pumunta ako doon, hinandaan ako ng, ewan ko kung sino nakakaalala sa itak ni Lola niyo na kanyang kahaba. Samurai! Kanyang kahaba. Nakaupo kami dalawa. Oo, nakaupo kami dalawa. Hinahasaan niya ako ng harapan ko ng kanyang kahabang itak. Hindi, totoo yun. Ang kasama niya doon sa kagaganyan niya, si Uncle Felix. Si Uncle Felix ang kasama niya noon, time na yun. At bakit daw si Nene makipag-asawa sa akin, ibang lahi ako. Hindi ako Ilocano. Bisaya ako. Hindi daw kami magkaisa ng kaldero. At hindi daw niya alam, baka daw aswang ako. Sabi niya. Ngayon, ang sagot ko, nandito naman po ako para magpakatao. Sabi ko, hinihingi ko lang sa inyo na ang kamay ninyo na magsasama na kami.
Ngayon, iimbitahin ko na rin ho kayo sa kasal namin. Ayaw niya. Sabi ko, kung ayaw niyo po, wala akong magagawa, no? Ngayon, sa pag-alis ko nito, na pag-uwi ko, kung sasama si Nina sa akin, okay, mas gusto ko yon. Kung ayaw sumama sa akin, okay lang din para sa akin. So mamili ngayon si Nina ka ako kung saan siya sasama. Eh pag-alis ko sumama sa akin, di wala siya nagawa. Wala talaga siya nagawa. Oh, ngayon, simula noon na pagsama niya sa akin, itinakwil siya. Nagluksa siya, kinalimutan siya ng ilang taon. Kinalimutan siya ni Tumboy, parang nilibing sa limot ngayon. Di yun, ano nun, kaya yun, nagsama na kami, ayun, nagkanak ng 4. Ngayon, di, eto na, pagdating dito sa kay Tumboy, na dumating sa amin na 1984 ba yun? 83? Basta 2013 na sa amin. Siyempre tinangkap namin siya. Ay, kinuha pala natin doon sa Caloocan kasi may sakit nga siya. Namamaga ng mga nagmamanas. So, pinagamot namin. So, gumaling naman siya. Ngayon, dumating ang sa punto noon na although hindi naman siya yung talagang katulad ng matatanda na pabigat talaga. Kasi masigasig siya, yung talagang strong woman talaga siya. Ngayon, dumating sa punto na naging 3 sila na inalagaan ko kasi na-stroke si Mrs. Nandito kasi ante. Andun po yung kapatid yung na-stroke din. Doon ako medyo nahihirapan sa kanila kasi yung time na yon si ante, namumuti na yung mga labi niya rito, andila, namumuti na rin. Tapos pina-check up sa doktor, sabi ng doktor, sa katandaan na yan, malapit-lapit na yan. Pero ang ginawa ko ang lahat para mabuhay pa at padugtungan pa ang buhay niya. Inalagaan ko siya, lahat ng pag-guide at di-bleed. Ang hirap, gustusin ko sa tutulag. Kaya, hindi ko makalimutan sa pagmamahal ko sa kanila. Mahal ko yan. Nadugtungan pa ng mahigit 1 taon ang buhay niya. Ayon sa sinasabi ng doktor na malapit na daw. Pero tingnan mo, nauna pa si Strong sa kanya, di ba? Gumaling siya sa pag-aalaga ko, lahat. Yan. Hindi sa mga kain ng kanin eh. Liquid lang ginagawa ko, puro na lang, puro mga gulay na may itlog, may gatas yan. Mapapainom ko lang sa kanya, mabusog lang siya. Hanggang sa gumaling siya. Ngayon, nung gumaling na siya, yun na, tatuwa naman siyempre ako dahil sa 3 inalagaan ko. Wala si Joy noon, nasa Qatar siya. Ako lang mag-isa yung si Bambam nga, nakaalalay sa akin, taga-bihis kay Strong noon. Basta sa akin, pagkain lang kasi hindi naman pwede yung sa pagkain ako tapos sa hawak ko ng mga ganyan madumi na siyempre 3 silang pinapakain ko. Kaya ayun, naka-survive si auntie ng almost 1.5 year pa mula nung sinabihan ng doktor na na talaga siya. Pero at least sa haba ng panahon na yun, malaking bagay para sa kanya yun. Ngayon, believe lang ako sa kanya, talagang ang memory niya hanggang sa itong namatay lang siya. Napakatalas ang memory niya. Kahit na may tatanong ko sa kanya kung sino ngayon kamag-anak natin ganito, ngayon, mas matalas pa ang isip niya kaysa isip ni Mrs. Kaya doon ako believe sa kanya at saka si auntie. Alam niyo no lahat yun, nung nagdaan sa kay auntie pag kumakain, talaga ng mata, nakaganyan yan. Alam lahat yun mga nagdaan kay auntie niyan. Tinitingnan ka lahat yan. Lahat ng kilos mo, tinitingnan. Kaya minsan, pag pinapakain ko yan, auntie, kain na. Tingin-tingin mo na. Kumain ka na, ante. Sige, tutuliin kita. Ginaganyan ko pa yan. Binibiro ko lang yan siya. Tawa naman din siya. Si Joy naman, pag ginaano niya, pag napakain na, ante, kumain ka na, ante. Sige. Pag kumain ka, ubusin mo yan. Pag hindi mo inubos yan, papaluin kita. Ginaganyan naman ni Joy. Natatawa na lang yung matanda. So, yun nga, paano ni Auntie, pag-alis sa atin, alam ko hindi natin lahat makakalimutan, lalo ako, kahit na manugang lang ako sa kapatid niya, pero minahal ko pa rin siya. Nagsakripisyo ako para sa kanya, alang-alang sa misis ko. Ganun lang yun. So, sana, Auntie, saan ka man nanuroon, sana maintindihan mo rin kami. Mahal na mahal ka namin, Auntie. Salamat po.
Nag-alaga ako kay Lola siguro bago siya namatay. Thank you! Nasa hospital kami nung tapos tingin siya sa akin ng tulong. Tapos hinahawakan niya yung kamay ko. Sabi ko sa kanya magpagaling siya kasi naantay siya ni mama. Tapos bagong panganak pa lang ako, tapos nagpasalamat din ko kay Lola kasi nanganak ako bago siya nawala. Tapos nung pinakita ko sa kanya yung anak ko, tapos sabi niya, kaninong anak yan? Sabi sa akin. Tapos sabi ko sa akin lang. Tapos bigla siyang tumayo. Tinignan niya yung baby. Masaya siya kasi nakita niya yung kasi hindi niya alam na nanganak ako. Basta Marami niya kayo sa ano. basta yun lang. Nilagaan ko lang si Lola ako. Laging ginigising ko siya umaga, tanghali, gabi. Tapos yun nga, lagi ko siyang inaano na kumain ka na. Tapos naman, inakatukuyan siya sa kwarto niya. Tapos yun, Lola, mahal na mahal ka namin, Lola. Tapos nagparamdam ka sa akin yung nakaraang araw. Kinalabog mo yung pintuan niyo. Yun lang. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pero wala akong masabi kay Lola kasi sa taon na kasama din namin, marami din akong natutunan kay Lola. Kung paano mag-isip ng tama. So lagi akong sinasabihan din si Lola pagka the more na inuutosan ako, tapos pag nilalapitan ko na siya, pinagsasabihan ako lagi niyan. So, yun lang. Si Lola talaga yung parang nagmo-motivate sa akin pagka minsan kasi nag-open din ako ng problema sa kanya. Nakita ko kay Lola na magaling siya maganda ng tao. Paano niya mapatag yung loob ng tao. Kaya siguro yung mga natulungan niya din dito, puro may mga narating na din sa buhay dahil kay Lola. Tapos yung actually, nung binabantayan ko kasi sa ospital si Lola, nawakan niya yung kamay ko. Parang meron siyang sinasabi. Hindi ko maintindihan dahil siya, sabi ngayong bunganga. So, tapos nagbabay pa sa akin. Tinaas niya po yung kamay niya.
Parang meron siyang sinasabi talaga, hindi ko maintindihan. Pero yung nasa video nga po na dati nandun po ako nung binidyo po at siya na sana daw po makita po lahat habang malakas pa siya. Napanood nila ito sa video. So yun Lola, paalam Lola, maraming salamat po sa dahil isa ka din sa nagpatibay sa akin. Yun lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamag-anak, sa inyong lahat na makipaglibing kay Auntie. Itong huling hantungan niya ay kami nasisiyahan sapagkat kayo nandiyan. Hanggang kami ay nasa malayo lugar, pasensya ka na lang Auntie sapagkat hindi kami makauwi. Pero sa transporte naming tour ay sana ay umabot dyan. At ako'y napapasalamat sa inyong lahat, mga kamag-anak, mga kapatid. At ipanalangin natin ang kaluluwa ng ating si Auntie Tumboy sapagkat alam nyo, nung akong aksidente, siyang nag-alaga sa akin sa Manila kasama ang aking tatay, si Auntie Loring. At siguro ngayon nasisihan na rin sapagkat kasama na niya ang si Loring. At ipanalangin namin sa batalang mga katastasan na naway na sila ang kumukup sa kanila sa heaven. Salamat din kay Boy Cinco sapagkat sa maraming taon ang kanilang pamilya ay sila ang nag-alaga. Ito ay hindi mababayaran sa pera ang kanilang ginagawa, mga kapatid at mga kamag-anak. Sana ako rin, kami rin, hindi pa namin nabayaran ang aming utang sa kanila, sa kanyang pinakamabait na pagtulong sa amin. Kamag-anak. Isang paalam Auntie, sana ay nakita-kita na kayo sa ating ang tatay namin, si Ganyo, Mikaela Ganyo. Maraming nandun kayo na lahat. Pagkama rin kayo na napakasaya na nila siguro sapagkat pumunta ka na rin. Pero alam nyo, yung kasabihan, ang ating katawan ay babalik sa lupa. Pero ang espiritu natin ay siya ang pupunta sa heaven. Kung tayo nagpipala sa ating batalang katastasan, inang Santissima Trinidad, mga kapatid ng Lula. At sana po at tayo'y bigyan pa ng lakas at ginhawa ng Panginoon upang may pagpatuloy natin ang ating pagmamahal sa bawat isa natin. At I appreciate your unity ng Rona na kay millionaire, grupo yung kapsat. Kaya ako'y napapasalamat sa inyong lahat. Bagamat itong huling hantungan ng ating si Auntie Tumboy ay hihingin lang namin ang kanilang kapatawaran. Kung meron pa kaming pagkakamali o nagawang pagkakasala sa kanya, patawad. Ito kami, Auntie Tumboy, at sana'y sumasayo at ikaw nasa ikot na ngayon. Alam namin na makikita mo, ang espiritu ay nakikita mo kung gaano ang pagkat ng inyong mga kamag-anak, ang ating pinakamamahal na grupo ng Asosasyon Millionaire. Alam namin na kaming lahat ay na karanasan namin ang inyong tulong. At paalam, salamat sa inyo lahat. Salamat po. Nag-usap kami ni Auntie Tomboy nung
nung ano bang yung Jackie noon, nag-usap kami. Tapos sabi niya, pahingi ng ano mo, sabi niya, pamasko ko. Sabi ko, oh, sige, bibigyan kita. Eh, wala naman na. Iniwanan mo naman na kami, ante. Anyway, Pwede naman sa amin, ante. Ha? Ibigay na. Pwede naman sa amin. Salamat, ante. Iti say-saya at mo tumulong iti tao. Amo ka dumat ti tao nga natulungan. Kan salamat ako Ako na asawa ni Johnny mo ang anak. Tagalog ulit, ante. Ha? Tagalog, nag-Ilocano ko eh. Maraming Tagalog dito, may mga bisita. Oo, sige na. Kasi lagi Ilocano ano namin. So, wala akong masasabi, ante, sa iyo. Maraming salamat na tutulong mo. Yun nga, sabi ko sa iyo, hindi ko nang pangasawa yan si Johnny, kung hindi dahil sa iyo. Salamat din. Salamat na maraming tulong mo sa amin din. Andyan naman yung mga apo mo, andyan si Jemer. So, hindi ako makapagsalita ng matagal kasi nandito ko sa iyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat na nakiramay. Grace and peace, auntie. Bye-bye, auntie. Auntie, pasensya ka na kasi naka-duty Pailang. 9:30 pa lang dyan ang cookie pala. Marami. Bye-bye, Anita. Salamat. Hello sa lahat dyan. Kumusta kayo lahat? Nagpapasalamat ako sa 5 family sa pag-asikaso nila sa aking auntie at hindi kami makasubad sa kanilang pag-aalaga sa kanya. Kaya salamat at auntie, mahal na mahal kita. Salamat sa lahat na pagtulong mo sa akin. Lalong-lalo na sa mga apo mo na lumaki sa iyong piling at si Joy at si Hana. Andiyan kami simula, maliit sila. Kaya salamat, auntie, sa tulong mo. Kahit galit na galit ka sa akin, hindi kita iniwanan dahil mahal na mahal kita. Nagkapiling tayo habang na matagal. Kasama ko ang aking nanay na kasama mo sa iyong bahay. Kaya, auntie, tinuring kang ama at ina dahil kami magkapatid ay naulila kami ng maaga. Kaya, auntie, simula Ilocos hanggang Manila, sinusubaybayan mo kami, auntie, hanggang sa paglaki ko. Pag-graduate ko, auntie, ng elementary, kinuha mo ako sa piling mo. Dahil gusto ko din mag-aral. Pero matigas ang aking ulo, auntie, dahil hindi ako tumupad sa iyo sa gusto mo. Pero auntie, salamat. At yung mga anak ko, tumira kami sa iyo at sila ang nakatapos lahat. Amat, sa pagsasama natin lahat ng matagal, hindi ko mabilang, auntie, kung ilang taon. Kasi si Joy, 5 taon siya nung linipat ko na dyan sa piling mo. Hanggang sa natapos siya sa pag-aaral, andyan pa rin kami, auntie. Hana, maliit pa nun. Kaya, hindi ako makasubat sa pagpalaki mo sa aking mga anak at sa aking nagsasama natin. Kaya, noon nagsasama kami ni Manong Johnny, kaming dalawa ang talagang napaano sa piling mo dahil nagbabantay ako sa tindahan. Matigas ng ulo ko talaga, ante. Pero mabuti nandyan si Auntie Loreng nakasama mo dahil siya ang nagmamahal din sa akin. Sabi sa akin niya, Auntie Loreng, anak, sabi niya, pumasok ka na sa school, sabi niya sa akin. Wala kang pera, sabi niya. Wala, ante, sabi niya, kasi takot ako kay
auntie, sabi kong ganon. Pero si Auntie Lorraine, binibigyan ako ng 10 piso araw-araw na hindi mo alam, auntie. Kaya patawarin mo ako, auntie, at nagkusit ako sa iyo. Dahil mabuti mahal na mahal niya ako si Auntie Lorraine. Noon nag-aaral ako ng high school doon sa Alagang Auntie. Ganun, tama. At yung mga anak ko, napagtapos ko sa piling mo, auntie. Kaya yun, maraming salamat. At noon nasa Saudi ng asawa ko, auntie, ikaw ang kasama ko na magtuturo sa aking mga anak. Kaya auntie, hindi kami nakasubat. Dala-dala mo yan, auntie. Lagi na sa puso ko. Iniisip ko kaya minsan, nagagalit ako sa mga anak ko. Pero anak, sabi ko sa kanila, huwag kayong anos kay lola nyo. Dahil siya ang kasama ko nagpalaki sa iyo noong wala ang inyong ama. Sabi ko, nasa malayo siya. Sabi ko gano'n. Kaya noon, auntie, talagang ako, matigas ng ulo ko hanggang sa pero diyan kami, ante, diyan ko bigyan ang ilaw ng aking mga anak sa iyong bahay, ante. Salamat. I love you, ante. Yun, hindi ko makakalimutan kahit saan ka, ante. Hindi kita makakalimutan. Wala na, ante, kung aking dinadalaw pag ako'y umuwi ng Pilipinas. Ay, naku, kung alam ko lang sana mag-isa na magbiyahe, ante. Kasama ako ni Boy na nag-alaga sa iyo ng 1 taon sana. Pero hindi ko kaya bumiyahe na mag-isa, ante. Yan ang iniisip ko nung nasa Pilipinas ako. Dahil hindi ako, takot din ako sa bahay na nag-iisa. Kaya sabi ko, punta kaya ako sa ante ko. At tulungan ko rin si Boy mag-alaga ka ako. Pero hindi ko magawa dahil hindi ko kayang bumiyahe, ante. Kaya patawarin mo ako, ante. Kahit nagtira ako ng 1 taon sa Pilipinas, ante, ilang beses lang kita dinalaw dahil mahiluin naman ako, ante. Kaya aywan ko noong birthday ko, ante. Nagkataon na pupunta kami sana dyan ng birthday ni Linet. Pero hindi ako nakasama dahil mayroon naman appointment sa events ko, ante. Kaya patawarin mo ako, ante, dahil hindi ako nakapunta noon. I love you, ante. I love you. I miss you, ante. Pasensya na po kayo lahat dyan. Hindi ko mapigilan ang aking luha, ang aking iyak talaga sa totoo lang. Ilang araw na akong ganito na laging umiiyak simula pa noong naririnig ko na masakit si ante. Nung paalam ako sa kanya nung bumalik ako dito sa Canada. Pero sabi niya, huwag ka nang bumalik, magnegosyo na lang kayo dito, sabi sa akin. Pero sabi ko, hindi ako bumalik dahil nag-isa si Damian ka ako. Tapos nung inabutan si Damian ng parang regalo namin sa kanya at sa binigay ko yung kunting grocery sa kanya, tuwan-tuwa siya. At saka inabutan ni Damian ng kunting pera. Nakikita ko sa ngiti na grabe. Kaya doon ako hindi ko makakalimutan dahil masaya na inano ako na pupunta dito sa Canada. Hindi niya ako bibitawan noon. Sabi niya, ay, huwag ka na umalis, sabi sa akin. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. Salamat, auntie, I love you. Miss you, auntie, until the end. Salamat, Boy, sa iyong pag-asikaso, Bam. Kayo ang talagang nakita ko na maganda rin ang pag-alaga yun sa kanya. Kaya wala rin akong masabi. Dahil magkakalayo naman tayo magkakamag-anak. Kaya hindi ko kayo natulungan sa pag-aalaga sa kanya. Salamat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Hana, isa sa mga apo ni Lola. Naalala ko nung bata ako, I think elementary ako nung nilipat sa kanya hanggang high school. Back then, sobrang, hindi ko siya naiintindihan kasi sobrang strict niya. Naiinis ako kasi lagi niya ako pinapagalitan, pinagsasabihan. But as
as I'm getting older now that I have my own family, ngayon ko nare-realize kung bakit niya ginagawa yun. And I'm so thankful kasi lumaki kami ng maayos dahil sa lahat ng pangaral niya. Lumaki kami may takot dahil lagi ka kami tinatakot sa mga pagiging stricto niya. Siguro noon hindi ko naintindihan kung paano niya pinapakita yung love niya sa bawat isa. Kung maririnig ng lahat nagsasabi, mas stricto, matapang, pero deep inside, sobrang matulungin niya. So, siguro yun lang yung way niya to tell us how much she loves us. But, kahit na anong hingin mo tulong sa kanya, lagi siyang nandyan para tumulong. Every Christmas, sobrang excited ko. Every December 24 po ang birthday ko. So yung birthday celebration and Christmas, lagi po yung sabay. And lagi po akong may regalo. One time, hindi pa usong prank, pero siya po ang unang-unang nag-prank sa akin. When I was, I think, elementary during that time, merong isang malaking box ng gift sa ilalim ng Christmas tree na nakapangalan sa akin. Tuwang-tuwa ako, bata pa ako noon. Siyempre, ang laki ng regalo mo. Pagbukas ko, ang laman niya po ay isang malaking karton ng punong-puno ng mga basurang papel at isang malaking pineapple juice. Umiiyak ako kasi tinatawanan nila akong lahat. Sabi ko, bakit gano'n? Hindi ako naiyak kasi hindi yung regalo ko. Actually, favorite ko yun. Umiiyak ako kasi tinatawanan nila ako. But then, after that, nilapitan niya ako. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Sabi ko, kasi tinatawanan niyo ako eh. Sabi niya, akala ko kasi ayaw mo yung pineapple juice. Pero, hindi pala yun yung totoong regalo ko. Ang regalo ko pala sa kanya, Barbie. Alam niyo, parang at that time, pinang niya na ako. And until now, naaalala ko yung memories na yun. And another memory na naalala ko sa kanya is yung every time na darating siya galing sa arang after kumain, lagi niya ako inaaya na umakyat ka sa taas, magbilang ka ng pera. Tapos habang nagbibilang kami ng pera, tinaayos yung pinagbentahan. Lagi niyang sinasabi sa akin, everyday yun na paglaki mo, mag-aral ka ng mabuti para marami ka din perang ganito. Noong una hindi ko naintindihan kasi bata pa lang ako. But yeah, totoo pala yun na kailangan maging masinop ka sa buhay para maging maayos ang buhay mo. And every time na ginagawa ko yun, lagi ako may reward. Lagi niya sinasabi, kumuha ka na ng mga barayang kaya mong kunin. Napakuha niya sa akin yung mga 10 cents ata yun or 5 cents. Pero tuwa na ako dati. Lola, maraming salamat. Last time nakita, 7 years ago. Naalala ko na umuwi ako dyan. Hindi ka nagsasalita. Tinitignan mo lang ako. Akala ko hindi mo na ako kilala. Pero nasabi ni Mama, bago sila bumalik ulit dito, tinatanong mo daw ako saan. Salamat kasi naalala mo pa rin kami. Naalala mo pa rin ako kahit hindi mo nakilala yung anak ko. Don't worry, kilala ka niya. Maraming salamat. Hindi ka namin makakalimutan. Alam kong masaya ka na ngayon at masaya na rin kami para sa'yo. Maya mo pag-uwi namin, dadalawin ka namin dyan. Thank you and magandang gabi po sa lahat. Salamat po sa lahat nagpunta at nakiramay at nakijoin sa araw na ito. Sa Cinco family, kila Ate Josie, maraming salamat. Nakita namin kung gano'ng kaganda ang ginawa niyo para kayo. Malayo man kami, pero nandito kami. Masaya kami nanonood sa inyo. Maraming salamat po. Yun lang, Ate, thank you. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapwa millionaires. Lalong-lalo na kay Boy, si Bam, hindi ang buong pamilya niya na kumukuha kay Auntie Tomboy. Alam niyo mga kapatid, mga anak sa Millionaires Club, noong 1965, hindi ko kilala si Auntie Tomboy. Meron akong, ang pangalan niya lang, ang kilala ko. Pero noong na
tumiri ako sa Tondo, Maynila. Si Auntie Tomboy, nagtatrabaho sa Taburasyo Center sa Divisoria. Kaya noon ni Manang Sele, sabi niya, meron akong kapatid sa Tondo. Puntahan mo, Auntie, sabi niya ni Manang Sele. Tapos sabi niya, sino yun? Kapatid mo niyan. Sabi niya. Tapos pumunta, hinanap niya ako, yung tinitirahan kong bahay sa Tondo. Tapos, kumatok sa ibaba, nasa second floor ako. Tapos sabi, kumatok siya, hindi ko na kilala ang tunat. Tapos kumatok siya, pinuksan ko siya, pupukat ko. Tapos, ang titopi mo. Ay, kayo pala ang sinasabi ng tatay namin na tutupi. Oo, ako ang tiyahin mo. Hinanap ko ang tirahan mo, sabi niya. Kaya noon, first time kami nagkita, 1965. Pagkatapos, may pwesto siya sa akin. Kasama ni Auntie Loring, darling niya. Tapos sabi, pumunta ka sa tindahan namin sa Arangke, sabi niya. Pagkatapos, ay February 1955. Pumunta ako doon, 2 o'clock ng hapon. Ay, hindi, umaga na pala. 10 o'clock siguro, kasi nanghalian kami sa Arangke. Pagkatapos sabi, yung pala, yung si Auntie Loring, kinontak niya naman si Apo Umada. Pagkatapos sabi ni Auntie Loring, yun ang pamangkin ko, dumating na pala. Tapos dumating si Apo Umada sa Arangke Market, hindi naman kami magkakilala. Pagkatapos yun, first time na pinagkita kami personal ni Apo Mada. Ang taon ko lang noon, 16 years. Pagkatapos dumating si Apo Ebi, ipakita ko sa iyo. Kaya yung pamangkin ko sa Auntie Loring. Pagkatapos yun ang una namin nagpagkikita. Hindi ko nakilala si Apo Mada kung hindi sila Auntie Tomboy at saka si Auntie Loring. Ay, bagay. Yung sa akin, yun ang karanasan ko sa kanya. Tapos sabi ni Auntie, ikaw pala yung si Estrella, sabi niya. Ako ang ikaw Estrella, sabi niya sa akin. Yun, nandito na pala yung tagapagmana ko, sabi niya sa mga tao. Ibigay mo lahat sa akin yung pamana mo sa akin na, sa kanya sa katauhan. Katapos, experience sa buhay namin kay Auntie. Matagal din kaming nagsama. Pero noong 16 years ako, sa plastic sa Quezon City. Pagkatapos noon, umayaw na, uminto na ako sa plastic company na yun. Pagkatapos, pumunta sa
mga tangible race. Doon ako pinasok na itong tumira naman sila sa Misericordia. Pagkatapos, yun, nandun naman si Apo Epi Madaw. Na-aksidente noon. Kaya si Auntie Tumboy, siya ang nagsakripisyo at tumulong kay Apo Mada. Sa 16 days nga hindi nakapagsalita si Apo Mada noon na disgrasya. Kaya iyak si Auntie Loring sa Auntie Tumboy noon na disgrasya siya September 3, 1967 siya na disgrasya. Yan ang kinupkup nila si Apo Mada doon sa reservoir dyan noon. Siya ang kasama nila na nagdra-drive sa tindahan nila noon. Pagkatapos, yun, maraming experience namin kay Auntie Tumboy. Maraming salamat sa iyo, Auntie. Paalam po sa inyo ang kabutihan nyo na binigay nyo sa amin, mga apo nyo, na kita mo naman silang lahat at binigay mo naman sa kanila ng pagmamahal nyo pumupunta sa Caloocan at na pasayagan naman na nila na kung pupunta sila. At yun, maraming salamat, Auntie, sa iyong kabutihan sa lahat mga pinsan namin na kinupok nyo, yung mga kamag-anak namin. Pero hindi ako napagtapos ni Auntie Tumboy. Yun ang yung kasalanan ni Auntie Tumboy sa akin. Pero ngayon, nandito ako sa Amerika, nagtatrabaho sa Adult Family Home. At bilang grade 1C, nakapag-aaral din kami dito sa Amerika, naging caregiver, nursing assistant. Kaya nandito kami, Auntie. Sorry na lang dahil wala kami dyan makiramay kay Boy, si Nene, Lucy, si Maggie, silang lahat, kayong lahat, mga kamag-anak dyan, kapamilya, sana magkita-kita tayo next year. Amen po. Looking forward, Auntie. Maraming salamat sa inyong lahat ang pagsasakripisyo ninyo at ipinakita nyo kay Auntie Tumboy ang huling hantungan niya, ang pagkakaisa ninyo. Maraming salamat, nakita namin ang pagkakaisa ninyo, kaayusan ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Idala mo na lang kami, mga Auntie. Ngayon, closing remarks. Kung ano man yung natin kay Lola, yung mga memories natin, maganda, pangit, lahat-lahat sa atin na yon. Yung mga pangit, huwag na natin ilabas. Diba? Yes, ma'am. Kaya Lola, maging gwapo ka lang. Nakangiti ka. So, bakit may lipstick? Hindi na siya tumuboy eh. Ganun lang. May tissue. Para hindi ka naman naiyak. May lipstick na nga. Hindi niya eh. May lipstick na nga. Sabi ni father kanina, brother. Ay, brother na. Diba? Hindi, ganito. Lahat na tayo, closing. Mahal natin si Lola. Hindi pa closing. Tama na yun. Tama na yun. Lahat tayo gutom na. Si Uncle Boy. Oo. Hindi habang
Habang Ano ba, ako ba nagsasalta o kayo? Meron pa ba? Hindi, ano na lang, para sa akin, si Lola, mahal na mahal natin yan. Kung ano naramdaman ko, naramdaman nyo rin, pare-pares tayo, lahat na yan. tama na yan. Bye-bye Lola, I love you. Dahil po wala si... Base ito dun sa mga messages nyo po kanina, dapat po ang nakatayo dito yung dalawang kapatid ko, si Ate Talin at saka si Papa Maria. Pero parang bumibigat yung ano ko, yung mga sinasabing mga kasalanan, yung mga sutil. Sutil kasi sa amin sa Ilocano, yung parang pasaway. Lahat sila, hindi ho nila naramdaman yung pagiging sutil nila kung hindi sila dinisiplina ni Auntie Tomboy. Unang-una, ibobokya ko na po dito. Ang talagang pinakasutil sa kanila yung pinsan ko. Yung pinsan namin, si Manong Felix. Matigas yun, sintigas ng bakal yun. Ayan, magkaano sila. Parehas sila ng daan. Ayan, ito, dito tayo, taklay tayo. Yes! Kailangan taklay tayo. Walang ano yan, walang kailangang sumuway, parang ganon. Sila yung nagpatibay ng dibdib namin. Kumbaga, hindi sa pagyayabang kayong mga manugang namin, pag awan ng Diyos, na-connect na kayo sa family namin, ang taklay talaga may konting yabang yan. Konti. Konti lang. Kung may ipagyayabang. Yun lang naman eh. Yun lang naman. Hindi ka pwedeng mabuhay na walang yabang. Basta pangas tayo, amin. Hindi mo tama yun. Hindi. Ang hindi lang mayabang na yung pininsan na ito eh. Si Auntie Andy, yung kahing ko na nanay ni Manong Felix. Tatanungin ni Manang Nenet, anong ulam mo, Auntie? Talbos ng ampariyanak ko. Sabihin ganon. Sabi ni Manong Felix, kailangan taklay ka, kailangan magyabang ka, hindi pork chop. Parang ganon. Sabi niya, no? Totoo yun. Okay, Anong ulam ang Ken? Lempo daw eh. So, Auntie, thank you. Hindi man kita tiningnan nung pero lalakasan ko na loob ko. Never akong tumitingin sa ganyan. Kasi gusto kong manatili na sa alaala, buhay pa. Never akong tumingin. Kaya, Auntie, yung kasalanan ng dalawang pamangkin mo, parang ako nag-shoulder na ni Maria at saka ni Talin. Makasalanan lahat ng mga yan. Marami silang magmemerenda sila dati. Di ba may tindahan si Auntie? Numero 1 yan, si Manang Nenet, magtatago sila sa terrace. Sabi kanina, wag nang Hindi yun, kinikwento ko lang. Bad and good memories eh. Di ba? So ngayon, Uncle, naging matapang ka ngayon, ha? Oo, utang ko yung pagiging matapang ko kay Auntie, tsaka yung yabang ko. Auntie, pag-usapan niyo ni Manong Felix. Bakit pa naging matapang ngayon? Dahil may pampatapang? Hindi, talagang, Ininom? hindi. Never. So, grade 4 po ako noon. Pumunta ako dun sa dahil nga may nangyari sa family po namin na nagkawatak-watak. Kinupkop ni Lola si Inang. Punta ng Maynila, ako naman napunta kay Lola Toms. Si ate napunta kay Auntie String. So, nung time po na yun, tuwing umuwi si Lola, grade 5 po ako noon, binibigyan niya ako ng math, problem solving. At natutuwa siya sa akin kasi nasosolve ko. Tapos tuwing uwi niya, kinoconvince niya ako, sabi niya, sama ka na sa Maynila para may kasama ako. Meron titingin daw dun sa store niya, dun sa bahay. Tapos nag-isip ako, sabi ni Lolo Jose, masungit. Sabi ko, natakot ako, baka mamaya lagi akong paluin. So grade 5, tapos grade 6,
first year high school, tuwing umuwi, lagi niyang kino-convince. So nung nag first year high school ako, sabi ko, punta na lang kaya din ako sa Maynila. Parang nag-isip po ako. So yun, sinama ako sa Maynila, pero sabi ni Lolo Jose, ang bili niya sa akin, pag inutusan ka ni Lola mo at narinig mo yung pangalan mo, agad-agad ka tumakbo ka na pag may inutos sa'yo para hindi ka mapagalitan kasi masungit yun, sabi gano'n. So pag tuwing naririnig ko yun si Lola Tom sa mga kwento-kwento nila na masungit daw talaga, namamalo. So yun yung tinandaan ko kay Lolo Jose. So apparently nung nandun na ako, nagkataon naman na nung pagpunta ko ng Maynila, namatay naman si Lolo Jose. Kasama ko si nanay noon. So umuwi din po sila, so ako na lang po naiwan. So yun, may nga din sila, may experience din po ako kasi parang kaya sinama niya ako sa Maynila kasi para daw magka-classmate kami, schoolmate kami ni Ellie, yung ampon ni Lola. So papasok kami sa Caloocan High. Tapos si Ellie naman kasi may patigasan din ng ulo. So hindi ko naman siya namamanmanan, parang ganon. So, kasi magkaiba ng way namin. Tapos pag tinatanong ni Lola sa akin, nasan si Ellie? Hindi ko po alam, Lola. Sabi ko ganon. Tapos pinapabili kami, hindi ko makalimutan yung pinabili kami ng 2x2 na end to end yung namin, shoulder namin, pinabili kami sa store ng hardware. So may mga natutunan ako kay Lola na hindi ko makalimutan yung mga learnings and lessons na na-impart niya na magiging independent. Na nagiging ko din yon, inspiration ko rin na tumayo sa sariling paa, na kung hindi dahil kay Lola, hindi rin ako napadpad ng Maynila at hindi rin napadpad yung mga kapatid ko. Ang nanay ko, baka malamang nandun pa rin ako sa probinsya, sa Sakritan. Hindi ko alam kung nakapag-asawa din ako ng, syempre, ang source of income lang doon is farming. So, yun. So, I thank the Lord na si Lola, yung ginamit ni Lord na makapunta ako dito sa Maynila. And, isa sa mga rin niya na sabi niya sa akin, tuwing kakain kami dati, lagi niya akong tinatabihan kasi gusto niya akong tumaba. Lagi niyang pinupuno yung plato ko, sabi niya, ubusin mo yan. Sabi niya ganun sa akin. And lagi din akong tinatanong kasi wala pa akong boyfriend kasi ang tinatak ko talaga sa isip ko na hindi hindi hadlang ang pagiging mahirap para hindi ikaw ang makapag-aral. So 2 years ako tumira kay Lola kasi dahil nga sobrang higpit niya. So parang hindi ko rin yung higpit niya. So lumipat po ako ng tinirahan dun sa relative ng father ko. Pero yung tinandaan ko po na yung payo din ni Lola na magsikap, yung ganon, so na-impart po sa akin. Hanggang sa tinatanong ako habang tumatanda, sabi, nasaan daw yung asawa ko? Huwag ko daw siyang gayahin na walang asawa. Sabi niya, mag-asawa ka na o kaya magpaanak daw ako. Para lang may anak daw ako, sabi niya ganon. So nung nalaman na mag-asawa ko, sobrang natuwa siya, tsaka nung may baby na, so sobrang natuwa po siya sa akin. So yun lang po na yung mga memories ni Lola, at tsaka yung niya, yung open heart niya na tumulong sa bawat family, hindi man sa ating pamilya pero sa ibang tao. So nakita ko doon na kung paano din si Lola na maging matulungin, maging na generous din siya. At saka yung sabi nga, maraming kwento na yung payo niya, kung ikaw hindi ka nakikinig sa kanya, kung ikaw matigas ang ulo, yun, parang bahala ka sa buhay mo, parang ganun. Kasi ako din ganun din na pag may yung mga pamangkin ko, sinasabi ko, kung ayaw yung tumira dito, nasa inyo, kasi nasa poder namin kayo, accountable namin kayo. So kung go it on your way, labas kayo sa pinto. So parang ganun din si Lola. So parang ko yun, kasi hindi mo naman ituturo yung mali ituturo mo yung tama. So, yun po. So, yun lang po, na marami po akong natutunan kay Lola na until now, na-inspire ako at ipapractice ko sa personal kong buhay at saka sa family ko. And in behalf of my family, Lara family,
Magpapasalamat po ako sa tulong ni Lola na na-impart po niya sa aming family at naitulong. So, yun lang po. Salamat, Lola, sa tulong mo. At I know na nasa heaven ka na, kasama mo na si Lord, na no more pains, no more sorrows, no more sickness, no more sufferings. At alam ko po yon dahil I have the privilege to share the word of God for her, na nakakarinig pa po siya at that time na ipag-pray ko po siya. Kaya nung nalaman ko po na sabi ni Dustin, nung namatay na si Lola mo, parang hindi ako maka-imik na hindi ako Pero I thank the Lord na sabi ko, Lord, alam ko na nasa inyo siya. So, yun po. And napansin din ng office mate ko yung week na yon, from Monday hanggang Thursday, sabi niya, ma'am, lagi kang nakaputi. Sabi ganun sa akin. Tapos di Friday naman, pag nakaputi ka pa rin na ka, ang tawag doon, manlilibre daw ako. So, parang ko, sabi ko, Lord, man yung, parang kasi unaware ako na nakaputi ako. So, sabi ko, Lord, wag naman po na isa sa aking pamilya ay kukunin mo na hindi po siya save. Sabi ko ganun. Tapos yun nga, Friday hindi ako, sabi, ma'am, ba't hindi ka na nakaputi? So parang ko dun sa, na-recall ko na, nga, nakaputi pala ako hanggang Monday hanggang Thursday. Tapos Saturday, Sunday na pala, yun nga si Lola. So yun, malungkot man po sa atin lahat na nawala na si Lola, pero her memories, good or bad memories, lalong-lalo na yung pagmamahal niya, unending love forever in our hearts. So yun po, God bless us everyone. Happy, happy! Okay, thank you po.